Pilipinas, magandang araw po sa inyo, ka-coffee. O, napanood nyo na ba to? Itong mukha na yan, yung mukha, yung mukha na yan. Nakita nyo na ba yung mukhang yan? Gigil na naman yan kay PBBM. Kilala nyo ba yan? Yung pugante na si Roque. Gigil kay PBBM. Kasalanan din naman nila. At gusto pang gawing TANGA ang presidente. Naku po, Roque. Malayong malayo sa'yo si PBBM. Kaya ito ngayon, dada ito, ka-coffee eh. Kasi nararamdaman niya eh. Mai-impeach si Sara Duterte. Umuusad na kasi yung impeachment na yan. At may bago na namang statement ang Malacanang na hindi nila pipigilan yung initiatives o kung ano man ang gagawin ng House of Representatives para ma-impeach si Sara Duterte. Kaya ngayon, nanggagalaiti itong si Roque. Sige, pakinggan natin yung pinagsasasabi niya. Yung mga uto-uto nilang followers, maniniwala eh. Tingnan natin, debunk natin itong mga kalokohan ni Roque. Wait lang, from the top. So, Mr. President, Junior, pag siguro malinaw-linaw ng pag-iisip mo, linawin mo na ang dapat mong tignan yung BICAM report at hindi ang GAA. Mamaya natin tuloy. Hindi ko alam kung abogado talaga to si Roque. Ang nire-review ba ng presidente para maging batas ay BICAM report? Di ba hindi? Ang nire-review ng presidente ay ang bill, ang GAB, General Appropriations Bill. At once na pinirmahan na yan, magiging GAA yan, General Appropriations Act. Hindi ang BICAM report na sinasabi nito ni Roque na yun daw ang basahin ni PBBM. Gusto mo talagang ipahamak si PBBM. Sa tingin mo, BICAM report lang yung babasahin ng presidente at pipirmahan niya na yung bill. Magkaiba yan. Magkaibang entity yan. May nilabag ba si BBM sa proseso? Wala siyang nilabag. Ipinasa sa kanya yung bill na yan, yung GAB na yan, sinuri, binusisi, si Executive Secretary Lucas Bersamin na mismo nagsabi dyan, masusing binusisi. Doble-doble na yan ha. Itong bill na yan at pinirmahan, in fact, vinito yung iba. Hindi ang BICAM report, contrary dito sa pinagsasasabi nitong Roque na to na until now ipugante. Until now, hindi maipaliwanag kung bakit biglang yaman. Oy, gagawin ng pantang ang presidente. So, Mr. President, Junior, pag siguro malinaw-linaw ng pag-iisip mo, linawin mo na ang dapat mong tignan yung BICAM report at hindi ang GAA. Muntang ah. At sana, mag-iingat ka naman sa iyong pananalita. Kasi, bagamat hindi mo appointees ang mga justices at hindi mo sila nakokontrol gaya ng nakontrol ng ama mo ang Korte Suprema, naniniwala pa rin ako sa aking puso, independyente ang mga maestrado ng Korte Suprema. Ano naman sinasabi niya? Ano ba sinabi ni PBBM para kontrolin yung mga associate justices ng Korte Suprema? May sinabi ba siya? May nangyari na naman ba na lumalabas doon na kinokontrol ng presidente ang mga associate justices ng Korte Suprema na hawak ng presidente ang Chief Justice? Nangyari. Malinaw na malinaw yan eh. Independent, co-equal branches of government. Judiciary, legislative at ang executive. Anyari? May nakita ba kayo na nag-utos itong si PBBM? Chief Justice, ganito gawin nyo. Supreme Court, ganito gawin ninyo. Hintayin ninyo yung resulta ng file ng reklamo na i-file ni Vic Rodriguez at ni Ungab. Yan, magkaalaman tayo kung may punto kayo dyan. Kung manalo kayo dyan, di wala tayong budget, sabi ng presidente, i-shutdown natin ang gobyerno. Pero kung hindi kayo manalo dyan, kasi ang gusto nila, i-declare na ang constitutional, yung 2025 budget. Kung hindi kayo manalo dyan, ibig sabihin, palyado pala kayo. Palyado kayong mga abogado. Si Vic Rodriguez, matalino daw, abogado challenge yung constitutionality ng GAA. Pero ang nirereklamo nila, yung BICAM report. Paano mo sasabihin na ang constitutional, ang hindi naman isang batas? BICAM report lang yan. Naku po, naloko na kayo dyan. Naglolokohan lang kayo dyan, ka-coffee. Kayo-kayo na lang yan. Wala kayong matibay-tibay na argumento. Actually, kung
Maubusan na naman ang argumento, babalik na naman doon sa hair follicle. Hindi na natapos yan. Wala kasi kayong ibang maibato sa presidente. Kasi even si Digong na mismo ang nagsasabi na hindi masamang tao si PBBM. Siya mismo ang nagsabi, hindi masamang tao si PBBM. Kayo ngayon, masyado niyong pinoproteksyonan itong si Inday Sara Duterte na malinaw na winaldas ang pera ng taong bayan. At malapit nang ma-impeach bagamat nagkaroon ng pagkaka-delay dyan sa House of Representatives dahil sa kapabayaan din ng ilang mga miyembro ng HOR na pinatulog yan dyan sa Office of the Secretary General. Uusad na dahil ipapasa na sa opisina ni Speaker Martin Romualdez. Bagamat patapos na ang sesyon. Pero may mga hindi pa rin nawawala ng pag-asa na may mga nalalabing araw, mabilis din itong pagproseso na yan at ma-turnover na yan sa Senado. Kaya gigil na gigil sila ngayon. Kasi may bago na naman pong statement ang palasyo. Reiteration ito, pag-uulit ito. Ngayon to, kahapon pala ito ka-coffee, kahapon ng gabi, so almost ngayon lang din, no? February 3, 2025, alas 10 po ng gabi. Palace says Marcos will not interfere with VP Sara Duterte impeachment. Kung nung una, naglabas pa ng statement si PBBM na ayaw niya sa impeachment, ngayon wala na, hindi na mangingialam po. Hindi naman talaga siya nangialam. Nagbigay lang siya ng komento. Pero ito po ay reiteration, pag-uulit po ito na sinasabi ng Malacanang that President Ferdinand Marcos Jr. will not interfere in the impeachment of Vice President Sara Duterte. Hindi mangingialam ang presidente kung uusad ba niyang impeachment trial na yan dyan sa House of Representatives and eventually aakyat po yan ng Senado. Malinaw po yan. Executive Secretary Lucas Bersamin made the remarks after Gabriela Representative Arlene Brosas said Marcos is the cause of delay in the impeachment proceedings against Duterte. Meron talagang delay, pero hindi mo pwedeng masisi kay PBBM yan. Kung may pwede kayong sisihin dyan, si Romualdez o kaya si Reginald Velasco, sila yan. Kasi syempre, command responsibility pa rin yan . Sino ba yung boss ni Reginald Velasco? Di si Romualdez ang speaker. Kung may influence si PBBM dyan, walang kinalaman si PBBM dyan, di siya dapat masisi dyan. Dahil sino bang gumagawa dyan sa House of Representatives? Si Ungab, yan, dapat managot yan. Kasi imagine mo December pa, final yung impeachment complaints na yan, tinulugan. Ngayong week lang daw, not later than this week daw, ifa-file na nila yan sa office ni Speaker. Kung hindi pa nag-rally yung maraming tao, kung hindi pa naging sunod-sunod yung kilos protesta, hindi aaksyonan yan. The power to initiate and act on impeachment complaints is the sole prerogative of the House of Representatives, sabi po ni Bersamin sa isang statement. Hindi nila malulusutan si Bersamin. Kahit si Roque, kahit magsama-sama pa sila nila Panelo, wala silang kakamutin kay Bersamin. Dating Chief Justice yan. Chief Justice siya ng Korte Suprema, kataas-taas ang hukuman. Pinakamataas siya dyan, Chief Justice. Sa husay niyan, sa karanasan niyan, kahit magsama-sama pa kayo dyan, Vic Rodriguez, Harry Roque, sama mo na si Torion, sama mo na si Panelo, wala kayong kakamuting kay Chief Justice dyan. Isa na husay niyan sa tanda niya sa gobyerno, hindi kayo lulusot dyan. Out of respect for institutions, the President will not interfere in a matter over which a co-equal branch has exclusive jurisdiction. Gets mo, Roque? Malinaw? Hindi pakialamero ang Presidente, paki niya ba dyan? Magbibigay siya ng opinion pero hindi siya mangingialam dyan. Kung paano patatakbuhin ng legislative, paano patatakbuhin ni Romualdez yan, paano patatakbuhin ang Korte Suprema, walang pakialam ang Presidente dyan dahil co-equal branch of government yan. The House of Representatives will finally get the ball rolling on the 3 impeachment complaints filed against Vice President Sara Duterte last December. The Chamber Secretary General announced Monday na long overdue na ito. Matagal na pong delayed yan dahil pinatulog po yan sa opisina ni Reginald Velasco. Kaya ngayong gigil na. All out na ka-coffee itong mga supporters ni Sara Duterte. Napansin ninyo? Di ba? Nagkaroon ng investigasyon dyan sa House of Representatives. Mga DDS vloggers, inimbitahan dyan. Gigil na gigil sila. Hindi nagsipunta yung mga yan, kaya gigil na gigil yan. Itong si Roque, kaya gigil na rin yan. Kasi umuusan na itong impeachment Kinakailangan na nila magdoble effort Isa pa, mag-e-election.
nasaan ba yung mga pambato nila? Laglag sa Magic 12, may mangilan-ilan na lumusot, isa o dalawa. The rest, laglag. Paano yan? Kaya doble yung kayod dito mga to. Ang masaklap lang sa mga to, imbes ay promote nila yung kanilang kandidato, sinisira nila ang gobyerno. Tapos gusto nila mag-join sa administrasyon ni PBBM. Di ba? Kung di ba naman nag-iisip ng mga tama itong mga tao na ito. Velasco gave the assurance that impeachment complaints filed against Duterte will be referred to the office of the House Speaker Martin Romualdez not later than this week. Sir, dapat nga ngayon Martes, sana magpakitang gilas ka ngayon. Ipasa mo na ngayon yan. Kung hindi, bukas. Huwag nang hintayin ang Biyernes dahil Sabado walang opisina, Linggo walang opisina, tapos na ang session. Dapat ngayon, paspas na, tagal-tagal na yan dyan Velasco asserted that some lawmakers are planning to file a fourth impeachment complaint against the Vice President amid doubts expressed by an opposition salon on Wednesday such plan is true. Correct. Niloko lang din siya dyan Actually, biktima din dyan si Velasco. Niloloko siya ng mga ilang mambabatas na nagsasabi sa kanya, Sir, wag mo muna ipapasa yan dahil may ipa-file pa kami na isang complaint. Diba? Saan? Anyari? Tinulugan nyo na yan. Habol naman kayo dyan. Keep up kayo dyan. Dahil ang gusto ng taong bayan, matanggal si Sara. Lumabas sa survey, SWS survey. Pabor ang karamihan na matanggal si Sara Duterte. Sunod-sunod ang kilos protesta, ang sinisigaw, Sara impeach or impeach Sara. Paano siya mananagot sa kasalanan ginawa niya kung di siya tatanggalin? Kaya nga nakalagay sa ating konstitusyon na yan Kapag ang isang mataas na leader, gaya ng Presidente, Vice Presidente, Chief Justice, at mga chairperson ng Constitutional Commissions, nagkasala yan. They betrayed the public trust. Tanggalable sila. O matatanggal sila sa kanilang pwesto through impeachment. Tapos, ito, malinaw na malinaw, nagkasala itong si Sara. Ayaw nyo lang impeachment. Nako po. 2 weeks ago, President Marcos said that now is not the time to go through the impeachment process, citing the difficulty of getting a quorum as the campaign season nears. Again, suggestion ng Presidente yan. Ang bola ay nasa House of Representatives. Sila pa rin po ang mananagot dyan. Some congressmen previously recognized the challenges that the impeachment process may face, but also said they will perform their duty once the complaints are referred to the House of Representatives Committee on Justice. Correct. Wala silang magagawa dyan. Kaya itong bola, pagalawin na ni Reginald Velasco yan, ipasa niya na ngayon. May ilang oras pa, ipasa niya na yan. Kung hindi ngayon, bukas, ipasa niya na yan. Kasi once na makarating na sa opisina yan ni Speaker Martin Romualdez, may oras na. May bilangan na po ng araw dyan at madinig na agad dyan at maipasa na yan sa tanggapan po ng Senado. Diba? Huwag nang patulugin yan. Nako po, katukin ang mga dapat katukin. O siya, sige. Baka may mga nais kayong sabihin, komento, reaksyon, ilagay dyan sa ating comment section, Yung mga nasa Facebook, baka di pa kayo naka-like and follow, please like and follow dyan sa taas. Mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba at hit the notification icon para updated din po kayo sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. At kape tayo. Bye-bye everyone.